Ginoo karon nga gabi lain na usab nga suhito among pagatunan. Ug samtang kami malandong niini among lauman nga ikaw magapakiguban ka namo. Salamat nga ang imuhang presensya manaa kay kini mo gihangyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon nga gabi mga kaigsunan. Madto ta sa suhito nga atong pagatunan ug kini nagauluhan the amazing journey. Makita na to ang sugilanon sa Luke chapter 24, verse 13 to 33. And at the same time, basa po na to kini nga sugilanon sa The Desire of Ages, pages 465 to 468. Kamu nalay basa sa inyo nga puluyanan, kay medyo taas-taas ang sugilanon. Imagine from verse 13 to 33. Apan agig paghatag o katinawan sa tanan. Although kining sugilanon sinati na nato mga kaigsunan. But ko nga mohatag og setting sa mao nga sugilanon mga kaigsunan. So kining sugilanon, this is all about the story of Jesus and the two individual. Sa ako ang Biblia diri gitawag kini siya og dunay heading nga nagauluhan The Road to Emmaus. Okay? The Road to Emmaus. So, here's the setting of the story. It is the same day Jesus rose from the dead. Adlaw kato nga Domingo. Sige ning sus na banhaw, makaigsunan. And two of Jesus' followers are walking from Jerusalem to a village called Emmaus, about 7 miles. Ang 7 miles, makaigsunan, that is 11.265 kilometers. So, they were walking from Jerusalem to a village called Emmaus. Pauli sila. And then, during this time, these two individuals, they were sad and confused because Jesus had died. And even though some women said they saw angels who told them Jesus was alive, the disciples didn't really believe it yet. Sa unang panahon manggod, ngano nga wa sila ning tuo. Sa unang panahon, basta kay babae gani mo istorya, daw way bili alang nila. So, tungod niya na makaigsunan, although nag-ingon na ang mga kababayan nga, didto mi, nakakita mi, way tao didto, hangtod nga, ning abot si Pedro o uban pa nga mga pagtulunan, apan sila nagduha-duha. So, niini nga panahon, kining duha ka tawo nga nagbaklay, gikan sa Jerusalem, paingon ngadto sa village nga gitawag og Emmaus, makaigsunan. Anaa sila sa kaguol. Hilabihan nga kaguol. Nga naman, they were confused and heartbroken because they had hoped Jesus was going to save Israel, but now he was dead. So, kining duha ka mga tao, gitawag sila og heartbroken disciples. Usa sila ka mga tinun-an nga magulanon. Tungod kay ang ilang Ginoo nga ilang yunahuna nga mao na gyud manluluwas. Kay imagine sila sa gibanhaw. Ang tubig sa kasal sa Kana gihimong Diyos. Unya, nagpakaon og 5,000 kapin ka mga katawhan. Pinaagi lamang sa 5 ka tinapay og 2 ka isda. Unya, nagbanhaw sa mga patay. Usa ka Diyos nga gamhanan tungod kay nakahimo siya sa pagpabuka sa mata sa tawong buta. So, ang ilang paglaom naa kang Ginoong Hesus. Ang ilang hunahuna naa kang Ginoong Hesus. Nga maghatag kanila og kagawasan gikan sa Roman bondage of slavery. So karon panahon na ang ilang Ginoo namatay. Ug mo'y hinungdan nga they were confused, they were heartbroken. Nagunahuna sila nga magpaabot pa ba sila og lain nga manluluwas mga kaigsunan. So how do we know nga sila gyud naa sa kaguol? Ang Desire of Ages page 466 mga kaigsunan gipamatud-an. O ingon dinhi, their grief
could not be restrained and they wept. Imagine, igsoon, ang ilang kaguol, wa nila mapugi. O ang mupamatuod nga sila naagyon sa kagulanan, ang ilang mga luha. Ang ilang mga luha, ning dagayday sa ilang mga mata, mga kaigsunan. Duyog sa ilang mga kaguol. So ang pangutana, kining sugilanon ri sa Lucas 24, versikulo 11 hangtod sa 32, kinsa maning tawhana nga nang lakaw diri mga kaigsunan? Who are these two people or two individual? One name is Cleopas. The other is not named. Wala ma-mention diri ang ngalan sa kauban, pero ang usa gingandan og Cleopas makaigsunan. So, ang ikaduha, ang sunod igsoon mao ni, they were followers of Jesus but not part of the main 12 disciples. But pasabot nga wala sila sa inner circle nga maingon na to first class nga mga tinun-an. Siguro maingon na to nga tuas sila sa secondary na butang mga kaigsunan. Unya, they had hope Jesus would be the one to save Israel from the Roman rule. So, atong lantawon igsoon kay atong isummarize para dili na kay ta magbasa from verse 11 to 32 kay mataas-taas man kayo igsoon. So what happens in the story? Jesus starts by walking with them, but they don't recognize him. So God prevented them from knowing who he was. Kaduha mga kaigsunan, Jesus asked what they were talking about, and they explained everything that happened. Og ang ikatulo mga kaigsunan, Jesus explains how the Old Testament prophets predicted that the Messiah or the Savior would have to suffer and die before entering His glory. Ug ang ikatulo, makaigsunan, o ikaupat, when they reach Emmaus, they invite Jesus to stay for dinner. And when Jesus breaks the bread and prays suddenly, they recognize Him. Ug ang katapusan, then Jesus disappears, and they immediately rush back to Jerusalem to tell the other disciples. Mao ni ang nahitabo sa sugilanon aning Luke chapter 24 verses 11 to 32 mga kaigsunan. Now, niya. Dunay duha ka mga verses nga akong ipaabot kanatong tanan ning takna sa kagabion. Although sa makadaghan, daghan kay mga pastors, mga magwawali, naghisgot niini nga sugilanon mga kaigsunan. O daghan na ang nagwalid niini. Apan ang kapitulo 24 versikulo 15. Usa sa mga teksto nga buot na kong ipaabot kanatong tanan kining versikulo 15 mga kaigsunan. Ang versikulo 15, samtang sila nagpanaw, nagaingon diri igsoon, so it was while they conversed and reasoned. Pasabot nga, katong giingon kanto ganina nga naa sila sa kinani ang kaguol, naa sila sa mga pangutana, that Jesus himself drew near and went with them. Igsoon, kung imong lantawon ang duha ka tawo, sige ning Hesus ming duol. Ug ngano nga ning duol siya tungod kay sa ilang sugilanon siya mao'y gihisgutan. Abi niyo igsoon, kita either ang hisgot negatibo or positibo. Basta kay ang atong ngalan mao'y hisgutan, maminaw gyud ta. Sa akong giingon, maayo man ang sugilanon or dili, gusto gyud ta magpaminaw. Gani masuko pa man gani ta ni adtong mga tao nga dunay gikaistorya mahitugon nato nya dili ta istoryahan og tinuod. Diri atong makita nga si Ginoong Hesus kining tungod kay siya maoy subject sa ilang sugilanon, siya ming duol. Igsoon ko ning takna sa kagabion. Kung sa ato di ay nga sugilanon, kung si Ginoong Hesus ang hisgutan,
Kung siya di ay mao ang topic sa ato ang mga panaghisgot, walay pagduha-duha, muduol siya. Unya, ang nakanindot pagyud ani mga kaigsunan, kay ang ilang baklay from Jerusalem to Emmaus, naa sa 7 miles, 11 ka mga kilometro, but pasabot nga, layo-layo na nga panaw. Sa atong kapanahonan karon kung dili ka maanad og exercise kanang 11 ka kilometro, hangak-hangak na baklayon. So kung inyong lantawon ang sugilanon makaigsunan, si Ginoong Hesus, wala lang siya ming ipon sa ilang sugilanon, kundili mingduyog silang taas nga panaw, mga kaigsunan. Igsoon, kung ma-attract day ang Ginoo nato, no? Kung kabahin siya sa atong mga paghisgot, kung naapil siya sa atong mga handom, naapil siya sa atong mga tinguha sa kinabuhi, ang Ginoo di ay dili lang kay maminaw, dili lang kay siya muduol, kundili muuban pagayod siya sa ato nga panaw. Mao ni ang nakatahom sa atong Ginoo, mga kaigsunan. So, usa sa akong ipaabot karon nga gabi, Jesus is attracted to hearts that seek Him. So, alang ni adtong mga katawhan nga nangita kaniya, ang Ginoo muduol. So ngano nga ang Ginoo ning duol kang Cleopas og siyang kauban nga wa nganli, when Jesus is the subject of our conversation, He draws near. You know, the disciples were not having perfect theology discussions. They were honestly wrestling with what had happened to Jesus. So, Jesus doesn't wait for us to have all the night answers before He shows up. When we are sincerely seeking to understand Him, asking questions about Him, or even expressing our disappointments about Him, He comes near. Igsoon, ang Ginoo di ay usahay no, magganahan ta maghisgot sa usa ka sa Ginoo basta kay naatas kalipay. Naatas sa siguro sa kadaugan. Pero dinhi inyong lantawon igsoon, naa sila sa tumang kaguol, naa sila sa tumang kasubo, pero ang nakanindot kay si Ginoong Hesus mao ilahang topic. So, bisan pa day og naatas kasubo, bisan pag naatas kalisod, dili day babag ang paghimo nga mahimong topiko nato si Ginoong Hesus. Ayaw mo kalimot, mga kaigsunan. Diha sa atong mga pagbangutan, diha sa atong mga kawaladon, diha sa atong mga gumunhap sa kinabuhi, ayaw mo kalimot nga iapil si Ginoong Hesus sa paghisgot. Kay matod pa sa sugilanon diri sa Lucas 24, si Cleopas ug ang iyang kauban nga disipulo nga wa nganli iyang giubanan. Amen? So, when we are genuinely talking about Jesus, whether we are confused, whether we are curious, or even doubting, He is drawn to join that conversation. Igsoon, sa ako nang giingon, ayaw gid mo kalimot. Nga maapil paghisgot ang Ginoo, panahon sa kawaladon, panahon sa kalisod, panahon sa kalipay. Usahay ating atong mga batanon, ug naa sa kalipay, di magtabi ng anang ilahang mga kalipay. Panahon sa problema na, maapil na tagpatawag, mga kaigsunan. Oh, it's unfair. Nami kaingnon nga, kamo no, panahon sa inyong kalipay, kamo ray gahisgot. Karon kay naa nay problema, maapil nata. Igsoon ko diha kang Kristo. Kini usa ka pagpamatuod nga ang Ginoo muduyog. Gani ang pinadayag 3:20 nagaingon, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come to him and dine with him and he with me. Ang pinakatahom nga kaon sa East makaigsunan mao ang panihapon. Nga naman, kaysa buntag, ang amahan ug inahan magdali, ang mga anak usab, bisan pa sa kaudtuhon. Apan diha sa kahaponon, ang
amahan ug ang anak nga nagtrabaho, ang anak nga nag-eskwela, ana-ana. Mao'y hinungdan nga matahom ang panihapon dito sa Middle East ni anang gabi kay ang tibok panimalay mag-uban. So kung atong lantawon ang pinadayag 3 versikulo 20, ang Ginoo manihapon kauban nato. Why panihapon? Because the best meal in the East is panihapon. But pasabot nga ang Ginoo naa siya sa tanan nga panahon ug sa pinaka-best nga panahon sa imo nga kinabuhi, anaa ang presensya sa Ginoo. No wonder nga si King David nag-ingon sa Psalm chapter 16 verse 11, "Show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." Magkaigsunan, when God steps into your story, there is pleasure forevermore. Now, nagpadayon ang ilang panaw, mga kaigsunan. Ug hangtod nga, niabot na sila duol sa Emmaus, ilang gihangyo si Ginoong Hesus nga, muuban kanila. Pagkambutan gid aning duha ka mga tinun-an, mga kaigsunan. Ilang gihangyo si Ginoong Hesus, gina niya nga, bay, gabi naman, di na maayo ipadayon, narabay daghang mga bugoy din kuyog na lang kanamo, kay kinani ang parehas na batag gisgutan sa tuwa nga panaw. Akong gibasa ang Desire of Ages bitaw mga kaigsunan, no? Kung atong lantawon sa Balang Kasulatan, daw walay force ang ilahang paghangyo kay Ginoong Hesus. Pero kung iyong lantawon ang Desire of Ages, malingaw mo sa pagbasa, tungod kay kining si Cleopas o iyang nga kauban, ang ilang paghangyo Ginoong Hesus, dili kay isa kaduha, gihangyo ginilang maayo nga, nagpakilo isang, diri na lang tatulog. Naay may panihapon dito, magdungan tagpangaon dito, naay giandam na mo ditong higdaanan. Ayaw pagpadayon kay gabi na, delikado. Gihangyo nila pag ayo si Ginoong Hesus mga kaigsunan. Now karon, ang chapter 24, verse 32 mga kaigsunan. Ang sugilano nag-ingon nga, nangaon na sila. Ug sa diha nga, humag-ampo, gibuak ang tinapay. Ug didto nila nga nakita nga si Ginoong Hesus man di ay. Ug mo hinungdan nga human adto nawala siya mga kaigsunan. Ug sa diha nga si Ginoong Hesus nawala sa ilang mga panagway mga kaigsunan. Mao ni ang ilang giingon. Ang bersikulo 32 nag-ingon. And they said to one another, "Did not our heart burn within us while he talked with us on the road and while he opened the scriptures to us?" Unsa ang temperatura sa ilang kasing-kasing mga kaigsunan? Matod pa sa Balang Kasulatan, burn, did not our heart burn within us? Igsoon, sa sigig yun ako, og basa ning sugilanon bitaw, The Road to Emmaus. Nakasabot ko og hinahinay, ngano, nga sa kadaghang tao sa Jerusalem, sa kadaghang mga first class nga mga tinun-an, tuwa si Peter, tuwa si John, tuwa si James, tuwa sila dito nga mga banggiitan, ngano nga nagpakita si Ginoong Hesus kang Cleopas og siyang kauban nga wa nganli. Ang Luke 24:32 nag-ingon, ang ilang kasing-kasing unsa? This burning, nagdilaab ang ilang kasing-kasing mga kaigsunan. Naa sila'y full connection sa ato nga Ginoo. So full connection with Jesus requires complete heart surrender. You know, when we open our hearts to Jesus, we become His dwelling place and He becomes ours. Ang Ginoo mahimong atong kauban. You know, mga kaigsunan, our hearts become sacred space where Jesus lives and works. We're not just followers of Jesus, we become carriers of His presence wherever we go. When our hearts burn as we read the scriptures and as we worship Him, the Lord's presence is with us. Mga kaigsunan ko ning takna sa kagabion. When we truly encounter Jesus through His Word, in worship or in prayer, something supernatural happens inside us. Ug ang nakanindot mga kaigsunan niini nga sugilanon. Jesus walks closest when you hurt most, and your broken heart is His invitation to reveal Himself.
Muna moingon ako ninyo mga kaigsunan. Panahon sa atong kagulanan, ayaw mo paghisgot o pagbasol. Usahay ang atong mabasol, ang atong anak, atong asawa, atong bisag kinsa na lang mga kaigsunan. Hisguti ang Ginoo mga kaigsunan. Sama ni Cleopas, kay dili biya lalim sa kadugayng panahon. Jesus is the desire of ages. Siya ang handom sa mga tao nga unta moabot na. Unya karon ilang nakita nga siya gyud ang angay kay nagpakaon og 5,000 nagbanhaw og patay, naghimo sa tubig nga matahob nga bino. Unya naghimo og daghang mga milagro. Ilang hunaw na siya nagyud. Apan naunsa ba nga ang ilang gihunaw na namatay man mga kaigsunan. Igsoon ang Ginoo duol kanila sa ilang paghisgot sa ilang mga kasakit. Og unsay nahitabo mga kaigsunan. Gikan adtong ilang nasabtan nga ang ilang gikauban o gikaistorya o ikauban untag kaon si Ginoong Hesus man di ay kabalo mo kung sa ilang gihimo igsoon pila to ka miles 7 equivalent to 11 kilometers sobra pag gamay. Pagkaibalo nila nga si Ginoong Hesus ilang kauban og buhi day siya ning balik sila dito sa Jerusalem. So si Cleopas mga kaigsunan nakalimot sila nga pirte ng kapuya sa ilahang panaw. Nakalimot sila silang mga kahago. Nakalimot sila sa ilahang kagutom, mga kaigsunan. Ug matod pa sa Espiritu stagna. But with this great news to communicate, they cannot sit and talk. Ug matod pa diri, they leave their meal untasted. Pirte na ba kay gito nilang gutuma? Kay way kaon, mga kaigsunan. 11 kilometros ang panaw. Apan sa diha nga ilang nakita nga si Ginoong Hesus gayo day tinuod nga nabanhaw, ingon ang Dios yang alagad Ellen White sa Espiritu stagna, they leave their meal untasted and full of joy immediately set out again to the same path by which they came, hurrying to tell the tidings to the disciples in the city. Imagine igsoon, nagdali sila. Muna ang tinuod ang description sa Biblia. Their hearts were burning. Ang ilang kasing-kasing nagdilaab. Kay gani ang ilang kagutom, wa na nila nabati. Ang ilang pagkaon, wa na matilawi. Matod pa sa Diyos, yung alagad Ellen White, full of joy. Puno sila sa kalipay makaigsunan. Kabalo mo, ang ilang panaw, dili lalim. Mayaman karon kay na may sakinan, unya, simentado ang dalan makaigsunan. Ingon diri sa giingon sa pen of inspiration, in some parts of the road is not safe, but they climb over the step places, sleeping on the smooth rocks. Imagine igsoon, magkapangus-pangus sila, nagkatumba-tumba sila. They lose their track. Uy, ni-action sila katigwalaan sa ilahang panaw. Kay lagi ang ilang dalan sa unang panahon, dili man sama na to karon nga, naanay mga street lights sa kadalanan. But they find it again. Sometimes running, sometimes stumbling. Imagine, usay, nagdagan, usay, madagma. They press forward, their unseen companion close beside them all the way. Just to communicate the message that the Savior was resurrected from the dead. Igsoon, ingon ani ba ka eager ta mo mensahe? Yan nga, way budget ron, di ta wali. Api kiron. Nay kalihukan, nindot ang tato, pero wala, igsuon ako mong dasigon. Unsa man nga mga kalihukan, unsa man nga mga katiguman, basta kay ang sentro sa hisgot, si Ginoong Hesus. Ayaw mo pagpanuko makaigsunan paggamit sa inyong mga salapi. Kay ni Ana ang Ginoo malipay. Tanawa si Cleopas ug iyang kauban. 11 ka kilometro baklay. Nakalimot silang kagutom, nakalimot silang pagkaon, mga kaigsunan tungod sila nga kalipay. I just hope nga ingon ani ang mahitabo sa ato nga kinabuhi. So, ang ato nga theme, mga kaigsunan, when God steps into your story, kung ang Ginoo maoy mahimong kabahin sa imong sugilanon, something is going to happen. So, aniya mga kaigsunan.
Ang dakong pangutana sa akong giingon kaganina, why Jesus appeared to Cleopas instead to the famous disciples? Tuwa si John, tuwa si Peter. Hapon pa man, gabi, nalangan yun ang pagpakita ni Giding Sus. Nga naman, ingon tong mga tinunan nga tao dito, ingon siya kay nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Hantod ron, wa man gay mikita. Pero si Cleopas ug iyang kauban nga wa nganli, mao ay nakakita. So ngano nga didto si Ginoong Hesus nagpakita nga naa manuntay mga tao nga kauban ni Ginoong Hesus nga mga tinunan nga naghinugasay pag yun siya sa wa pa siya gidakop. Didto ta siya dapat nagpakita kay mga dulto nga mga katawhan sa iyang kasing-kasing. Kabulo mo igsoon nganong didto nagpakita kang Cleopas ug siyang igala nga usa sa mga tinunan nga wa nganli. Jesus looks for hungry hearts, not important names. Kung inyong lantawon ang balang kasulatan, ang kasing-kasing ni Cleopas ug iyang nga kauban was burning. Jesus looks for hungry hearts, not important names. So sa sulod sa iglesia, dili biya pagwapuhay o ngalan, dili pasikatay. Ang Ginoo malipay muduol ni adtong mga tao nga gigutom o giuhaw sa pagkamatarong. Cleopas and his companion, their hearts were burning. Nagdilaab ang ilang kasing-kasing. Besan pag-unsa katahom si imong business sulod sa iglesia. Besan pag-unsa nimo kadungganon sa sulod sa iglesia. Wa gani ka gigutom o giuhaw sama ni Cleopas, imposible ang Ginoo muduol kanimo. Ngano nga si Cleopas ang gipakitaan ni Ginoong Hesus ug ang iyang kauban. Jesus is drawn to hearts that are genuinely hungry for Him, not hearts that think they are already have all the answers. Iksoon, makatalagmanon. Alang ni ato moingon nga, kabalo naman ko anang Biblia, nagwali mi sa una igsoon, nato usa ka igsoon nga, stilan di na ta minaw anang mensahe di sa crusade kay balo naman ta ana. Na igsoon, Jesus is drawn to hearts that are genuinely hungry for Him, not hearts that think they have already have all the answers. So will you not wonder ngano nga si Cleopas mo ay gipakitaan sa Ginoo og si kinani ang iyang kauban nga wa nganli tungod kay genuinely hungry sila ni Jesus Christ. They didn't give up on the conversation about Him even in their darkest hour. Imagine na yung igsoon, ang ilang hisgot, taas kayo. Ingon si Ginoong Hesus, biliban ako ning tawhana, mga tawhana, wa magyud kapuyi og hisgot nako. They couldn't stop talking about Him, couldn't stop thinking about Him, couldn't stop hoping about Jesus. Kinsa gud di maintriga ana nga ingon ani ang ilang nga kasing-kasing mga kaigsunan. And Jesus appeared to hearts that are prepared to receive Him. Ngano nga wala kang Peter nagpakita sa Ginoong Hesus o kang John? Peter and John might have been focused on their grief, their fear, or their responsibilities as leaders. Una-huna ni Peter o ni John na usaon na lang ni ron. Kita ra bay nag-uban-uban niya. Unya nag-ingon siya nga mabanhaw siya hantod karon wa pa ta kakita. Dako tag tulubangod og atubangan nun sa mga tao ani. So magkaigsunan ko diha kang Kristo. No wonder nga si Ginoong Hesus nagpakita kang Cleopas ug siya nga kauban tungod niining 5 ka mga katarungan. Let us finally see the beautiful difference mga kaigsunan. Jesus should not be in our hearts, but He should be the content of our hearts. Unsay kalainan anang Jesus should not be in our hearts, but He should be the content of our hearts. Kung siya, si Ginoong Hesus na sa atong kasing-kasing, having Jesus in our heart, is like having a precious guest staying in one room of your house. He's present, but He's not everything. Muna ingon nga, be in our hearts. Ikaduha makaigsunan. When Jesus is just in your heart, you think about Him, sometimes pray when you need Him help, and invite Him into your problems. Yung nga, na naman ang ginosong kasing-kasing. Hinahanglan lang kaniya og nakay problema. Og way problema, daw wa pud siya kanimo. Pero,
Kung siya gid bitaw ang content sa atong kasing-kasing, okay? If Jesus is the content of our hearts, mo ni ang mahitabo magkaigsunan. When Jesus becomes the content of our heart, He doesn't just occupy a space. He is the space. He is not just living in your heart. He's become what your heart is made of. And finally, when Jesus is the content of your heart, every heartbeat pumps with His love. Every emotion flows through His character. Every thought is filtered through His truth. And every desire aligns with His will. Makaigsunan ko ning taknas kagabion. Mao kini ang ikaapat nga gabi sa ato nga series. Ug ako nagalaom nining katapusan akong ipamulong karon nga gabi. Jesus doesn't want to be your heart's guest. He wants to be your heart's content, your heart's language, and your heart's very life. Ako nagalao makaigsunan nga gikan karon ang Ginoo mahimo yung kabahin sa atong nga kinabuhi. Siya ang content sa atong kinabuhi, atong kasing-kasing. Meaning, He's everything. Bisan asang bahina sa kasubo, sa kalipay, sa kagulanan, sa anxiety o disappointment. Ug ako naglaom nga kung kini atong batnan, mahimong mabulokon, makahuluganon ang atong kinabuhi. Samtang kita nagahulat sa hadol pagbalik sa atong Ginoo mag-amputa. Amahan nga balaan. Salamat kay Ginoo sa sugilanon nga among nadunggan karon sa kinabuhi ni Cleopas o sa iyang kauban nga wa nganli. Kini nga mga tao, mga ordinaryo, wa gani nganli ang isa. Apan wala ikaw naglantaw sa ilang estado. Apan galantaw ikaw sa ilang kasing-kasing. Sa samang paagi Ginoo mao man ang among handom nga hinaot makakita usab ikaw kanamo. Og tabangi kami nga ang among kasing-kasing sama ni Cleopas magadilaab sa tuyo nga sa tanan nga adlaw ug sa tanang oras ikaw among tinguhaon ug ang among relasyon kanimo magakatamis samtang kami nagapaabot sa imong hadol nga pagbalik. Salamat nga ikaw magatubag sa mga pagampo ug magapadayon sa pagpanalangin kanamong tanan kay kanimong gihangyo sa ngalan ni Jesus. Amen.